Sa ating pong meditation ngayong gabi, buksan natin ang ating mga Bible. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Babasahin natin ang isang talata mula sa Sermon of the Mount ng ating Panginoon. Ito ay sa verse 12. Matthew 6 verse 12. Ganito ang pagkakasabi. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. So ang paksang ito ay nakatuon sa pagpapatawad at ng utang. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, tulungan niyo kami ng inyong banal na Espiritu na maunawaan namin ang kahulugan po ng paksang ito upang sa ganon, ito'y aming pong maipamuhay at aming sampalatayanan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na mayroon akong kilalang isang tao na nag-abroad. Makalipas ng ilang taon, siya ay umuwi na matagumpay. Marami siyang pera, maraming ari-arian. Pero bago siya umalis sa abroad, bantog siya na siya ay nakautang sa isang matanda na kaniyang kapitbahay. At sa matagal na panahon, itong matandang ito ay madalas magkasakit hanggang siya po ay naghirap. Ngunit itong may utang na ito na tao na umasenso ang buhay, pagdating sa kanilang baryo, hindi niya pinapansin yung matanda, hindi man lang matulungan o kumusta man lang. Ang kanya pinapakita ay yung kanyang pag-asenso, ang kanyang mga gamit. Pero lahat ng tao sa baryo yun, kilalang kilala siya na siya ay may pagkakautang sa matandang yun. Bagamat maganda ang kanyang larawan, ang kanyang itsura, ang kanyang posisyon, pero wala siyang integridad sa buong baryo. Sapagkat hindi niya nabayaran ang kanyang utang. May utang ba tayo? Baka hindi natin nababayaran. Na ang ating pananampalataya ay nakaugat sa pagpapatawad. Sapagkat tumanggap tayo ng pagpapatawad sa biyaya ng Diyos nung tayo simulang magtiwala sa Kanya. Ngunit ang pagpapatawad ay may dalawang daan. Hindi ka makarating sa iyong patutunguhan sa isang daan hanggat hindi mo muna inuna ang isang daan. Kanya nga, kailangang unahin muna ang isang daan. Na ang context dito, mga Kristiyano o mananampalataya ang kausap ni Jesus Christ at kung paano mangugali o umasal sa kaharian ng Diyos. Kaya sinasabi rito, hindi natin matatanggap ang pagpapatawad ng Diyos kung hindi tayo magpatawad bilang Kristiyano sa ating kapwa. Mga mananampalataya ang kausap dito ng ating Panginoon. Kaya ito'y para sa atin. At itinuturo kung ano ang pangugalit asal sa loob ng kaharian ng Diyos. Kaya suriin natin itong Matthew 6, verse 12, kung gaano kalalim ang pagpapatawad. Bakit mahalaga ang prayer pagdating sa pagpapatawad? So may tatlong anyo ng panalangin dapat makilala upang tayo'y makatanggap ng pagpapatawad ng Diyos. Una, ang panalangin ay pag-amin ng ating utang. Hindi tayo makakatanggap ng tunay na kapatawaran kung walang panalangin. Kaya ang sabi sa ating teksto, at patawarin mo kami sa aming mga utang. Context dito, nagturo ang Panginoon ng the Lord's Prayer. Sa kanyang mga alagad, ito'y kasama sa atin. Na yung salitang utang, mga kapatid, bakit salitang utang ang ginamit ng Diyos dito? Debt.
So pinapakita rito ng utang na tinutukoy ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa moral. Moral ng tao. Moral na pagkakautang. Ibig sabihin, kasalanan laban sa Diyos. Sapagkat ang isang taong Kristiyano o ng isang tao, dapat tumayo siya sa kanyang integrity. Integridad, kalinisan ng buhay, pagiging matuwid, mabuti. Moral, ibig sabihin, alam mo kung ano yung mabuti at masama na dapat mong iwasan at mabuting dapat mong tayuan. At ito pong utang na binanggit ng Panginoon dito, ito po'y lumalarawan sa relasyon ng dalawa. Relasyon ng pinagkakautangan sa umutang sa kanya. Makikita nating mayroon tayong pagitan o namamagitan. Kung ako'y nanghiram sa isang tao, ako'y may katungkulan sa kanya at siya naman may inaasahan sa akin. So hindi ka makakapagtago kahit anong ilang taon kang magtago sa iyong pinagkakautangan. Hindi ka makakaiwas. At hanggat hindi mo nababayaran, wala kang magandang moral. Mamatay ka na, alam pa rin ng mga taong may utang ka. At tayo ay may pagkakautang sa Diyos. At hindi tayo pwedeng makatakas sa Diyos. Hindi tayo pwedeng makatago sa Diyos. Hindi tayo pwedeng lumayo sa ating pagkakautang sa Diyos. Kaya nga ginamit yung utang upang madali nating intindihin yung kabigatan ng kasalanan. At ang utang natin sa Diyos, kailanman hindi natin kayang bayaran. Sapagat walang salapi, walang mabuting good gawa, any good works, ang maaring magsuhol sa Diyos o bayaran ang pagkakautang natin sa Diyos. Ang kailangan lamang natin ay ang habag na kapatawaran ng Diyos. So ang panalangin ay hindi lamang para sa kahilingan natin, blessings o whatever ang ating kahilingan, kundi para rin sa pagkilala ng ating pagkakasala at paghingi ng kapatawaran. Before tayong humingi sa Panginoon, dapat gawin natin ang ayon sa kanyang kalooban. At ang kalooban ng Diyos, patawarin mo muna ang iyong kapwa bago kita patatawarin. Marami sa atin, hindi natin ginagawa ito kadalasan. Diretso agad tayo sa Diyos dahil tumatayo tayo bilang mga anak ng Diyos, pinatawad na. Pero alam natin, nagkakasala tayo sa kapwa, hindi ka makarating sa paruno ng sandaan hanggat hindi ka muna dumaan sa unang dapat daanan. Tulad ng isang kwento ng Panginoon sa Matthew 18 na mayroong isang taong nagkautang ng 10 milyon. At nang dumating ang panahon na siya magsusulit sa kanyang Panginoon, siya ay nagpatira pa at sumambat, nagmamakaawa. Nasabi niya, nangako siya, babayaran ko rin yan paunti-unti. Wala siyang kakayanan dahil 10 milyon. Yang sweldo niya ay 20,000 a month lang. Pero dahil siya nagmakaawa at umamin na siya ay nagkasala, pinatawad siya ng Panginoon. At pagkalabas niya ron, kakapatawad ng Panginoon sa bahay niya, pagkalabas niya, nakita niya yung taong may pagkakautang sa kanya ng 10,000. At hinawakan sa kwelyo, sabi, magbayad ka ng utang. At kung hindi, ipakukulong kita. At pinakulong niya. Minsan sa atin,
Mabilis tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos pero mayroon tayong hinanakit sa iba na hindi natin sila pinapatawad. Kaya sa bawat panalangin, sikapin nating lumapit sa Diyos na may pag-amin ng ating mga pagkakautang sa iba. Yun yung una. Ang panalangin ay pag-amin ng ating pagkakautang. Ikalawa, ang panalangin ay paglapit sa Diyos na mapagpatawad. Mapagpatawad. Patawarin mo kami sa aming mga utang. Na sa mga Hudyo, sa kasaysayan, may sistema sila ng kapatawaran sa Diyos. Walang iba kundi ang paghahandog. Paghahandog ng hayop para sa kasalanan. Ngunit sa panalangin itinuturo ng Panginoon sa atin ngayon, itinuro ni Jesus at ipinakita niya direkta na tayo makakalapit lamang sa Diyos hanggat tayo ay nagpatawad sa iba. So hindi basta-basta lang tayo lumalapit sa Diyos as Christian. Tignan natin ang ating pamumuhay bilang sanctified. Yan yung process ng sanctification. Na tayo po ay umiiwas sa kasalanan, sa lihim, sa harapan, upang tayo matulad kay Kristo na nagpapatawad sa ating kasalanan. Tayo'y nagiging katulad sa larawan ni Jesucristo. At ang Diyos lamang ang may kapangyarihan para magpatawad ng kasalanan. Diba? 1 John 1:9. Kung ating aminin ang ating kasalanan, pangalanan ko anong kasalanan yon, siya'y tapat at banal na tayo kanyang patatawarin. So ito po ay tugon ng ating conversion. Nung tayo ipinanak na muli, binigyan tayo ng faith and repentance. At mayroon tayong katungkulan, yun ang bahagi natin, na tayo po'y mag-repent upang tayo sumampalataya kay Jesus. Yun yung ating bahagi pagdating sa regeneration, conversion, justification. Pero ngayon tayo pinatawad na sa ating original sin, kailangan tayong mamuhay sa sanctification. Ito yung continuous nating pamumuhay bilang pinatawad ng Panginoon. Kaya nga, dapat lamang na tayo ay magpatawad muna, magsisi muna sa kasalanan. Tulad ng isang kriminal doon sa krus, hindi ko alam kung sa kaliwa o sa kanan, pero mayroong isang kriminal na umamin na siya isang makasalanan. Umamin siya na siya isang taong masama. At ang sabi niya, alalahanin mo ako sa iyong kaharian. At doon mismo, pinatawad siya ng Panginoon. So, una niyang binanggit ang kanyang kasalanan sa kanyang kapwa at pinatawad siya ng Panginoon. Kaya sa panalangin natin, mga kapatid, huwag tayong mag-atubiling humingi ng kapatawaran dahil ang Diyos ay handang magpatawad sa mga nagpapatawad muna sa iba. So ikatlo, una, ang panalangin ay pag-amin ng ating kasalanan. Sabi dito, patawarin mo kami sa aming mga utang. Ikalawa, ang panalangin ay paglapit sa Diyos na mapagpatawad. Patawarin mo kami sa aming pagkakautang. Ikatlo, ang panalangin ay pagkakaloob ng kapatawaran sa kapwa. Patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Gaya ng pagpapatawad namin sa iba. So, dapat tayong mga pinatawad ng Diyos sa ating kasalanan.
ay dapat din tayo magpatawad sa iba. Sapagkat yun ang dapat nating pamumuhay sa kabanalan. Ang alipin na hindi nagpatawad, na siya'y nakatanggap na ng awa ng kanyang Panginoon, ngunit hindi siya nagpatawad sa kanyang kapwa na maliit lamang ang pagkakautang, ay siya'y nakatanggap talaga ng kaparusahan imbis kapatawaran. So, ang panalangin ay hindi magiging totoo kung tayo ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, ngunit tumatangging magpatawad sa iba. So dapat wag tayong dumiretso sa Diyos na hindi tayo dumadaan sa ating tungkulin bilang Kristiyano. So ano pong mga aral makikita natin dito? Una, ang panalangin ay dapat palaging may kasamang pagkilala ng ating kasalanan. Kilalanin muna natin ang ating mga kasalanan. Aminin. Kasi ang 1 John 1:9, yan po ay talata direkta sa mga mananampalataya. Bagamat yan din ay talata para sa mga hindi mananampalataya. Pero yan po'y para sa atin. Ikalawa, ang kapatawaran ay biyayang malaya at lubos na ibinibigay ng Diyos sa humihingi ng tapat. Nagiging tapat tayo kung nagiging tapat tayo sa ating kapwa, pamumuhay, pananampalataya. So ang tunay na taong nananalangin at nakatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos ay dapat magpatawad din sa ating kapwa. Mag-isip tayo. Baka tulad ka ng isang taong nag-abroad matagal ng panahon na mayroon siyang pagkakautang ngunit kinalimutan niya. Mayroon ba tayong pagkakautang sa Diyos? Hindi ko ibig sabihin, mga kapatid, na muli nating pagsisihan yung ating napagsisihan na. Humingi na tayo ng kapatawaran, nakaraan sa ating kasalanan, that's it. Pero hindi natin pwedeng sabihin na, Panginoon, yung kasalanan ko uli, hindi na ganon. Sapagkat ang Diyos kapag nagpatawad, 1 John 1:9, limot niya na yun. Ang ibig sabihin, mayroon ba tayong hindi naalalang pagkakautang sa iba? Kaya dapat tayong magpatawad sa kanila upang patawarin tayo ng Diyos sa ating tuwing pananalangin. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord, sa gabing ito. Muli pinaalala niyo sa amin ang pamumuhay kabanalan ay dapat naming ihingi o dapat naming patawarin ang mga nagkasala sa amin. Huwag namin panatilihin ang pait, ang hinanakit, ang inggit, selos sa aming mga puso, sapagkat alam namin ngayon na hindi nyo kami pakikinggan sa aming panalangin, sapagkat hindi mo makita ang larawan ninyo sa aming pong mga buhay. Kaya Panginoon, patawarin kami sa aming pong pagkukulang. Nawa matuto kaming manalangin sa inyo na nililinis mo namin ang aming sarili sa aming kapwa. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen.